Ang Hulusulo noon, 19. 1977 hanggang pagkapatay ni General Bautista, yun ang pinakamagulo na lahat ng nangyayari sa amin noon. Bata pa ako doon noon. Yung away doon, araw-araw away yan, araw-araw away yan. Pag hindi maglakad ang sundalo, ang kalaban ang pupunta sa detachment. Haras yan, haras. Tatawag pa sa radyo na mga harana kami mamaya, hintayin mo kami dyan. Meron kaming dalang M60, machine gun, ganyan yung sinasabi nila sa radyo. Tapos yung sundalo, nakaprepare na yan. Maaga pa lang kumakain na. Dahil mamaya away na. Ganon ang sequence ng bawat batalyon sa amin, bawat kumpanya sa sundalo sa Hulusulo noon. Matinding away yan. Hindi yan basta-basta ang away. Abutin ka ng hapit ba ng malapit namang matapos isang araw, walang kainan? Grabe. Pero ang patay din sa amin, meron din, grabe ba? Yung patay sa amin noon, pag matigas na yung tao, ihandos lang namin siya sa baba. Papunta rin sa baba. Kawawa ang mga sundalo. Kawawa din yung kalaban doon. Dahil away nga, matinding away talaga yan. Yung makakapsod namin ng mga bala, yung mga pera, at saka marami kami makapsod din eh. Yung mga tao, Paano kayo nag-survive? Ikaw doon, Master, from ano ka? 77. Oo, tapos kabata mo. Oo. At saka, hindi mo na akalain na makarating ako sa ganito. Nandun kami sa ulo. Grabe. Makakabats kami doon, 1977 kwan eh. Hanggang golf company kami nag-training. Nung option ay abutin ng 3 years. Yung karami namin na almost mag 1,000 plus training na soldado. Umalis na lang yung iba, natakot mamatay. Umalis na lang yung iba. Nagsibilyan na, pumunta ng Luzon. Yung iba naman, papunta ng Visayas. Kami na, yung diehard na talaga sundalo na. Naiwan kami dyan sa sundalo hanggang umabot na ako na nag-retire na. So, from Luzon, paano ka napunta dyan? Nag-training kami sa Fort Magsaysay. Tapos nung mabait, tapos yung training namin ng Fort Magsaysay, dinala kami sa Hulusulo. Pero hindi ka natakot noon, Hulusulo. Oo, basta makita mo yung marami bumamati ba? Ay, sus ba? Yung mga patay rin yung sa kalaban, grabe ba? Kaya nga gusto kong pupunta yun sa Hulu uli eh. Yung lalagay doon sa ilalim ng lupa. Baga, simula umpisa sa assignment mo doon ka na sa Hulo? Oo, doon. Isang unit ako eh. 1 unit lang ako eh. 33rd from the beginning up to the end of my retirement. 33rd IB? Oo, 33rd lang. Wala nang iba. Kaya yung 33rd, galing ba yan sa Hulo? Tapos, Fort Magsaysay, nag-retraining, balik ulit dito. Marami akong encounter dito sa, yan. Dalawa man yung kurso ko, intelligent at saka scout engineer. Ako na lang gumagawa ng programa ko. Maggagather ng info, ganyan-ganyan. Tapos ako rin ang umatake. Diyan sa, Kutalak. Ang ibang unit ang nakinabang sa ginawa kong programa. Ano yung sekreto mo, Master? Bakit ganun ka katapang at hindi ka takot noon? Ganun lang, basta ang nangyari sa akin, hindi na ako natakot ba ng away-away na? Basta may away na, palagi akong puinman. Lagi akong puinman yan. Ano yung point mo? Yung puinman, yung mauuna ka, puinman. Lagi akong puinman, yung mauuna ka sa Lead Scout? team, lead scout, puinman, lead scout. Palagi ako ng puinman sa Hulo. Bakit ka palaging point? Magaling ako sa puinman eh. Pag-alanganin, mag-bills boss kagad. Ipahinto ko yung lakad. Kaya ganun ang
nangyayari palagi. Kaya kung magkaka-encounter kami, hindi ganong mabigat yung mamatay sa amin. Konti lang ang casualty. Saan galing yung tapang mo? Din sa mga magulang siguro dahil yung sa Kalinga, yung pate-pate man yan nung araw, yung mga tribal war. Hanggang ngayon, meron pang tribal war sa amin eh. Pero wala kang anting-anting na dala noon. Wala na. Mayroon yung ngipin sa kidlat. Kasi ang kidlat, dalawang klase ang ngipin eh. Pag puti, pag kumikidlat sa araw, ang makukuha mong ngipin niya, puti. Pag gabi, itim. Binigyan ako noon. Dalawang klase yung ganyan nga. Gaano ka katagal ka nag-lead scout sa Hulo? Pagka corporal ako, pag corporal ba, ay, matagal sa ulo. Nag-lead scout din ako ng scout ranger eh. Tapos nawala nung mag-rank ako ng corporal na, nandyan ako sa intelligent ako. Sa intelligent natapos yung serbisyo ko eh. Hindi ko na ako, wala na ako sa infantry pagdating ng corporal ako. Bakit kayo na landmines noon? Noong sa Hulo, noong 1977, Bakit? nagpunta kami sa Hulo-Sulo noon, mag-withdraw kami sa mga sibilyan. Kukunin yung mga sibilyan doon sa Patikol dahil i-withdraw sila. Ang sinakyan namin doon, dalawang armor car. Ang pangalan ng armor car, Magalat. Yung pangalan nung isa, si Katuna, ang si Katuna, yun ang babae. Sinong nag-ano doon? Yung nag-drive doon, yung taga-armor. Tapos yung mga sibilyan doon na kinuha namin, Bakit nyo kukunin? wag-withdraw sila dahil sa patayin sa mga kalaban sila doon. So, kinuha namin siya, gi-withdraw. Dinala namin sila sa proper Maymbong Hulo-Sulo. Anong kalaban nun? Sinong kalaban nun? Yung mga MNLF, Ah, MNLF ang kalaban doon. Tapos yung mga sibilyan, kung nandoon lang sila, pagpapatayin sila doon sa time na yun. nung time. Kaya ang request, i-withdraw sila doon sa area nila. So, na-withdraw nyo? Na-withdraw mo sila, yun na nga, doon ako na landmine. So, ano yun? Habang naglalakad kayo? Paano Oo, sakay? na maglalakad kami, hindi, pauwi na. Oh. Malakas na yung takbo nung Magalat eh. Pero biglang nag-malfunction yung makina niya. Imbis na natakot ako sumakay sa Magalat dahil yan ang palagi nauna para dili malandmine. Yung si Katuna noon, tuloy ang natamaan ng landmine. Dahil siya ang nauna na. Grabe ba yung pag landmine sa APC na baliktad na ganoon? Grabe. Yung nasa loob, patay lahat. Pati yung driver. Dalawa doon sa loob yung gunner at saka driver. Yung sa taas, yung kasama ko. Bali 5 ba? Nung namatay. Ikaw, saan ka nun? Nandun ako sa taas. Lumipad kami doon sa taas. So nakasakay ka doon? Nandiyan kami sa taas. Nakataas lang. Maganda ka mo at maliit ako. Mataas-tasak yung aking lipad. Dahil maliit, Ganun ba? yung pagbaba, matagal-tagal dahil galing pa ko sa taas. Oo. Di, yung iba, nauna doon sa baba. Dahil may kasama pa kami mga nakasakong mais at saka kopi eh, yung kape. So paglipad doon, Master, pagbaba mo, wounded ka na? Hindi, wala akong nakundid. Paglipad ko doon, yung pinanggalingan ng Tangke. landmine, doon kami bumagsak. Pero Marami kami doon, bumagsak. ang tangke, Ay, balay na, doon na, sa kabila. Lumipad, doon. Tikalbong. Pag ganyan, lumipad yun. Kaming tao, nandun pa kami sa taas. Mabigat man yan. Di na unang bumaba, pero layo na. Dito, pinanggalingan na landmine, doon kami na hulog. Hindi nun Tapos, marami na yung
Nag-uusap doon, yung bagong, hindi ko makita. Yung pala, yung usok na makapal, hindi mo makita yung kasama ko doon sa labas. Pag wala na yung usok, doon ko nakita nga, usok pala sa almahin yun. Ang nakabalot sa amin. Nawala na yung almalite ko. Pero na-recover ko yung bandang uli. Wala, kwan eh. Pero may patay ka agad. Apat na yung patay. Ay, 5. 4, dito ang patay. Yung gunner, nasa loob, at saka yung driver, automatic na yung patay na yun. Yung driver ng Sikatuna, at saka yung kasama namin na 2. Yung sila Benito at saka si, kalimutan ko na yung 2. Pero walang volume fire. Walang volume fire doon sa nangyari kasi meron man yung isang EPC pa. At saka yung 6x nandun sa kalagitnaan. Yun ang maraming sibilyan na dinala namin. Dalawang EPC. 2 EPC, ang isa nauna, Ilang 6x? isa ang 6x, yung pinaglagyan ng tao. Civilian. Yung ibang sibilyan nandun sa EPC, kasama namin. Pero walang namatay na civilian. Wala noon. Puro sundalo, matay. Grabe yun. Grabing away na sa kuwan. Ayan, yung unang batalyong commander ko noon, si Major Panilo. Nalanmahin din yun, patay. Pati yung bodyguard niya. Doon din sa area na matatarto mo yung buong. Paano namatay si Kuan? Bautista? Yung pagpatay ni Bautista, ceasefire yun. Nagtawag si Normie Suarez ng ceasefire. Ito naman, si General Bautista, nagpunta sa Hulusulo. Hulusulo, sa Patikol. Tapos yung pagdating sa Patikol, yung mga tao niya, pinaipon yung baril nila. Hindi ba? Kaya yun, binakbakan ng mga MNLF, doon namatay si General Bautista. Kumbaga ongoing pistok. Tapos yung brigade commander doon, si Colonel Canyeso. Matapang yun, yung Ilonggo na yun. Sobrang tapang. Siya ang nagiging brigade commander at same time siya ang division commander pagpatay ni General Bautista. Kasi si General Bautista that time is, ano siya? Battalion commander siya. Division commander ng First Division. So pagkatapos nung, paano yun master? Hindi naka-react lahat ng mga sundalo nung binakbakan? Wala naka-react dahil nakapalibot nung pan eh. MNLF. Kasi nga pistok. Oo. Kaya doon namatay si Nervo. Marami namatay sundalo doon. Saka yung sa Pata Island. Yung Pata Island na yon, 30% ang nangamatay doon. Paano naman yun? Ang ginawa ng 30%, batalyong commander ng 30%, 19, ano na yan? 1980 siguro. O no, 79 yun. Oh. Amrak ng batalyong commander ang mga baril ng sundalo. Dahil? Dahil sa ceasefire nga. Parang ceasefire na naman. Ceasefire na naman uli. Tapos binakbakan lahat yun. Binakbakan, namatay yung mga sundalo, almost namatay. Yung nabuhay doon, yung nagkunwari patay-patay, yung inilibing sila doon sa isang butas, may nabuhay doon. Iniwan sila sinulog pa sila doon nung araw eh. Siya yung libingan nila, yung mga sundalo, dahil wala nga nabuhay. Nilagyan ng gasolina, sinulog yung tao doon. Pero may nabuhay pa rin doon na isang tao. Aywan ko yung tao na nabuhay na yun. Malikalimutan, matatagal ng panahon ba? Bilang mo yan. 79 siguro, kundi 80. Tapos, ngayon, 22. year 2025 na, haba ng panahon. Tapos yung mga babae doon sa Hulo, huwag kang magtiwala dyan. Maraming sundalo dyan namatay. Ang karamihan sa kamatayan namin doon sa Hulo, yung tubig, ganyan, tubig.
Dahil maliligo yung mga sundalo. Tapos mag-igib ng tubig. Oh. Kasi ang iniinom namin sa hulo, yung lagyan ng tubig yung puno ng niyog eh. Lagyan ng kawayan ba na may butas? Oh. Doon kami magpukuha ng tubig. Dahil? Na walang tubig doon. Malayo. Walang magbigay ng tubig. Na walang, makuha ka ng tubig, yun na, yun na. Kasi, doon sa Mount Sinumaan, bawat isang puno ng niyog, mayroong ganun na kawayan na binuputas hanggang doon sa loob, na nakaganyan yun. Pag umulan yun, yun, malalagyan ng tubig yun. Palitan din kami sa mga MNLF. Pag sila naman ang kukuha, ibabalik din nila yung tubig doon. Pag kukunin nila yung tubig, kami naman, kukunin namin yung tubig din. Ibabalik mo yun doon para sunod na po na panahon, pag umulan, malagyan naman yun, gagamitin. Pero doon, nakakatakot dahil baka lagyan ng lason yung tubig na yun, mga matay yung sundalo. Ang tingin namin, para malaman namin na walang lason, Oh. pag may kiti-kiti, walang lason ito, yun, iigibin namin. Kukunin namin tubig. Laglay ng halason para mamatay yung mga itlog ng lamok. Pag walang kiti-kiti, Ayaw, delikado. Delikado, baka lagyan ng lason yun. Kaya doon malaman. so may time na mag-abot kayo doon. Kung minsan, mag-abot, mag-away, Gira na naman. o gera, pati yung magkuha ng durian ba? Magkuha ng prutas. Ang istahan namin doon sa ulo, ang istahan ko para makakuha kang prutas, secure muna yung area. Ikutin. Pag wala ng kalaban doon sa magkuha ng durian na. Kasi karamihan dyan, at saka yung maligo, tubig. Yung mga eminilip doon, papainan ka ng babae. Painan ba yung padadaanan yung babae? Hmm. Tag-2, tag-3. Yung sundalo, pag sumunod yon, magdadala ng baril, sigurado na. Kaya, basta babae sa bukid, ayaw na. At delikado. So yun yung nagpapahirap sa inyo sa ulo noon, yung tubig talaga. Tubig at saka, tubig talaga, number 1. Meron ngayong panahon nga, yung issue nun sa, Port Magsaysay, yung brief na patig, wala nang laba-laba yun. Pagka magpalit ka ng brief mo, itapon mo na yun. Dahil wala na, hindi na magamit. Disposable ba? Wala na may ligo-ligo. Maligo lang ka kung magulan. Ano yung kuan? Ano yung papanatili sa iyo na determinasyon noon na ganun? Ayaw mong umalis sa serbisyo. Oo, yung iba umalis na serbisyo. Kami naman, yung iniisip ko noon, kung babalik pa ako noon sa pinanggalingan ko, wala rin katiyakan na insaktong kalagayan. Kaya nagpatuloy ako sa serbisyo ko. Ganun ba? Pero marami ng bangkuan. Kawawa yung mga kabats ko ba? Bakit man? Doon sila naiwan sa hulo na. Marami na namatay. So, yun talaga rin yung kuan. Mahaba ang kuan. Na-summarize na lang. Halos hindi mo na rin matanda. Hindi mo na matanda. Tagal ng panahon. Pero yung kami noong sundalo, kasi meron kaming issue na tag isang karton na inibra eh. Oo. Bawat isang platon. Ha? Bawat isang platon, meron kaming issue na Inibra? inibra. Yung Bakit? round push. Yun doon sa ulo. Bakit man? Yun ang pangpaligaya sa tao. Ganun ba? Kasi lalo na yung nandun na ka sa isang area na hindi ka na pwede makalabas. Diyan na lang kayo. Ganon.
Hindi naman ka makapunta baba. Hindi ka naman makapunta. Away man yan. Doon punta. Kaya kailang, isang area ba na Kumbaga, naghihintay na lang ng kalaban pa. wala na kami operation doon. Hindi ka na pwede mag-operate. Parang gwardiya ka ba sa area na yon? Parang UP. Kung Palagi kayong ginugulo doon, ha? ginugulo eh. Pero nasa taas man yung kwan area. Kaya makipaglaban. Nasa taas kami. Tag 15, tag 20, ganun lang ka strain me. So, 2 push, nagkabila. Pag umulan, diyan mo makita yung mga sundalo na maliligo sa ulan. Mapakasaya. Kikita mo rin sa isa ka bundok sa kabila. Maliligo din sila doon. Makita mo sa telescope. Magsama kayo ng kaubang mo ng tag-6 na buwan kayo doon. Tag-6 man bago mapalitan. Na matagal. Parang ano, Master, no? Baga, ano yung kaligayahan nyo doon? Parang Ang kaligayahan mo lang doon, wala. Ganun na. Ang routine. walang cellphone noon. Wala cellphone, yung radyo lang. Pero hindi ka rin makasingit ng radyo dahil maraming mga makatawag sa Manila. Kung minsan makatawag ka rin sa Manila, ganun lang, tawag lang. Walang cellphone. Sa pamilya mo noon, Sulat. Sulat ang nangyayari. Ang sulat namin na Delta Company, mayroong bababa, ayun, ipon yun. Ihulog lahat yun dun sa post office. Pag yung sulat naman aakyat, tukunin naman yun. pero matagal pa. Matagal. Dahil iipunin pa sa batalyon. Tapos, Ilang buwan yun bago, halimbawa, nagsulat ka ngayong araw. ay, matagal. Yung 1 buwan galing ng Luzon, kung paspas. Kaya nga kung gusto mo yung maganda na hindi makalimutan yung sulat mo, i-register mo. Kasi ordinary, mawala. Ordinary yung sulat mo, mawala. I-register talaga. Anong ordinary? Yung ordinary ba na sulat lang, na ihulog mo sa post office, kailangan i-register mo talaga. Magbayad ka another amount for registration. Register nga, hindi mawala talaga yung sulat mo. Makarating talaga doon sa address. Pero ordinary, hindi bigyan ng atensyon eh. Kaya ang mga sulat namin doon for registered. Marehistro sa post office. So parang sinasabi lang nyo na buhay pa ako. Ganoon. Ha? Ibig sabihin, buhay pa. Ganoon. Kumusta lang. Ganoon ang sulat anong araw eh. Saka, mag-RNR ka, galing kang hulo, 15 days. Another 15 days, 1 month. Kulang yun. Kung uwi ako ng Kalinga. Kasi eroplano. Yung Manila to Zamboanga, eroplano na. Pagdating mo sa Zamboanga, daling ka sa Maragutay. Pagdating sa Maragutay, kukunin ka sa Xbay, isakay ka doon sa lansa. Ihahatid ka sa lansa. Para masecure ka ba? Marami kami babalik sa ulo. Pagsakay ng lansa, meron na naman sasalubong sa iyo doon sa ulo. Yung Kennedy ng kumpanya. Marami kami sumasakay. By group ba? Yung RNR? Mag-abot-abot. Sa dami. Wala nang kuha ng dili pares ngayon na cellphone. Yung jungle park namin noon yung kuha yung Makoto. Yung Makoto ba? Yung karaan talaga ng jungle park ng soldado. So, halos yun yung Yan ang history sa buhay ko. Hanggang nakapag-asawa ko. Yung asawa ko dyan, bago nag-retire kasi hindi makalakad. 6 yung anak ko. 3 lalaki, 3 babae. walang sumunod sa yapak mo. Yung pulis na sa Manila. Wala.
Yung isang anak ko nurse, nasa Saudi. Nasa government ng Saudi. Yung isa, andun sa Alaska, yung maestra ko. Ngayon, yung anak niya, kukunin na niya ngayon July. Pabalik ng Alaska. Ay, kukunin sa Alaska. Okay. Ganun na mga determinasyon mo, Master, para makapaglingkod ka sa bayan. Yun yung ginawa mo nun, di ba? Oo. Pagkapagserbisyo. Ngayon naman, Master, sa lahat ng mga sacrifice mo para sa ating bayan, ano yung mensahe mo sa ating mga kabataan ngayon na mga nag-aaral? Sana yung mga bata ngayon, kailangan ang susundin lahat ng utos ng mga magulang na para hindi kayo malagay sa alanganin. Saka yung wag nang papasok diyan sa mga hindi magandang organisasyon. Iwasan nyo yung mga masasamang organisasyon na nandyan sa paligid ninyo. At saka mag-aral kayo. Dahil importante yung eskwela sa atin. Saka paganda ng paganda ang kalagayan natin ngayon sa panahon na ito. Yung mga magagandang technology, yan ang dapat pag-aralan ninyo. At saka yung mga importante, yung mayroon kang trabaho at saka mayroon kang ipinagmamalaki, may natapos ka sa eskwela ninyong kung anong kursong dapat ninyong kukunin. Kasi mababa lang yung mga kurso ng anak ko pero okay na sila. Puros Tapos, sa mga gustong magsundalo, yung gustong magsundalo, kasi Scout Ranger kami, mas maganda kung mag-Scout Ranger kayo pag sundalo. Kasi hindi ordinaryong sundalo, pag Scout Ranger ka, yun ang tinatawag na regular na sundalo ka. Pag Scout Ranger ka. At saka, titingalain ka sa mga ibang sundalo, basta Scout Ranger ka. Dapat ganun ang kukunin yung Scout Ranger, number 1. O yung gustong magsundalo na interested, maraming opportunity pa. Kasi kailangan ng gobyerno, at least mabait. Makuha mo yung mga requirements, pero mas maganda kung nakagraduate ka sa kurso. The best talaga.